Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2321. Kumunat ang noo ni Graham at iniwas ang tingin mula sa mapang ipong tingin ni Jack. Sa totoo lang, naisip ko rin iyan. Kahit na isa akong mataas na ranggong piniling disipulo, hindi ibig sabihin na alam ko na ang lahat. Ito ay isang sikreto ng angkan, at kahit na may mataas na posisyon ako, isa pa rin akong disipulo sa huli. Tumanggaw si Jack, inaamin na tama si Graham. Sinubukan ni Benjamin na pasiglahin ang sitwasyon habang sinasabing, huwag kang magalit, Jack, at huwag din tayong magkimkim ng sama ng loob. Sa tingin ko tama si Graham. Dahil ang angkan ang may gawa ng lahat ng ito, natural lang na may sarili silang mga plano. Ayaw din ng angkan na mangyari ito dahil napakaraming disipulo ang namamatay na wala sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, medyo walang taktika ang paraan ng pagtatangka ni Benjamin na pakalmayan ang mga bagay-bagay. Si Jack ay hindi isang simpleng tao na hahayaang baguhin ng ilang salita lamang ang kanyang iniisip. Bahagyang ngumiti siya habang sinasabing, hindi ninyo kailangang gamitin ang mga salitang iyan para subukang itaboy ako, hindi ako yung tipo ng taong walang pakialam. Kung hindi lang umabot sa puntong ito ang bagay na ito, hindi ko sana naitanong ang mga iyan. Pagkatapos noon, lalong lumalim ang malamig na ngiti ni Jack. Sabi mo hindi nila inaasahan na ganito karami ang namatay. Hindi ako naniniwala roon kahit kaunti. Ang mga nakatataas sa Thousand Leaves Pavilion ang mas nakakaalam kaysa sa atin kung anong uri ng tao ang nagmumula sa Corpse Pavilion. Sila ay walang awa at makamandag sa kanilang mga pamamaraan, at wala silang gagawin hanggat may hinahanap sila. Walang halaga ang karangalan at moralidad para sa mga taong iyon. Hanggat may pagkakataong maalis tayo, tiyak na tatanggapin nila ito. Hindi ito aksidente, lahat ng ito ay nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Lalong nagalit si Jack habang nagsasalita, at namula ang mukha niya. Tama ka, Graham. Isa ka lang disipulo sa huli, at may mga bagay na hindi mo alam. Gayunpaman, ayaw kong maniwala na wala kang alam. Kung hindi, dahil sa personalidad mo, siguradong hindi ka pa nakapasok sa lugar na ito. Nang sabihin niya iyon, nanigas ang mukha ni Graham, ngunit nagpatuloy si Jack, hindi mo posibleng malaman ang lahat, ngunit imposible ring wala kang alam. Ang mga matatandang mas malapit sa iyo ay maaaring magbunyag ng isa o dalawang bagay. Alam kong sikreto mo ang lahat ng ito, pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi ako sigurado kung makakaligtas tayo sa lugar na ito kung itinatago mo pa rin ang mga sikreto mo. Ang mga salita ni Jack ay hindi lamang para dagdagan ang pakiramdam ng panganib, tunay niyang nararamdaman iyon. Kung hindi ibubunyag ni Graham at ng iba pa ang katotohanan, posible na sila ay lumangoy sa dilim, at mas maraming tao ang mamamatay dahil sa mga nakatataas na iyon. Iyon ay isang bagay na ayaw makita o mangyari ni Jackie. Habang iniisip iyon, nilinggan niya sina Isaiah at Nelson sa likuran niya. Tinutulungan ni Isaiah si Nelson na maglakad gamit ang isang braso, at mukhang pareho rin silang nasa masamang kalagayan. Tutal, labis na nagdusa ang Dul Sovereign Pavilion sa pagkakataong ito. Bukod sa Tridor, silang tatlo na lang ang natira. Bukod pa rito, hindi rin sigurado ang dalawa kung makakaligtas pa sila dahil sa takot sa hinaharap na nagresulta sa kanilang halatang pagkabalisa. Naiintindihan ni Jack ang kanilang nararamdaman at ayaw niyang may mangyari sa kanilang dalawa. Kahit na isantibi ang lahat, si Nelson ay isang mabuting tao. Ayaw talagang makakita ng trahedya na nangyayari kay Jack, kaya kinailangan niyang ituloy ang bagay na ito ng lubusan at alamin ang katotohanan. Kabanata 2322. Nang muling tumingin si Jack kay Graham, ang tingin nito ay naging seryoso at mabangis. Bumantong hininga si Graham, pakiramdam niya ay wala siyang magawa, habang si Benjamin ay tumingin kay Jack bago kay Graham. Hindi tulad ni Graham, si Benjamin ay walang kaalam-alam. Kahit gusto niyang ipagtanggol si Graham at magsalita, sa katunayan, masyado rin siyang mausisa, kaya pinili niyang manahimik. Matagal na nanatili si Graham sa kanyang kawalan ng kakayahan bago tuluyang nagsalita ng labag sa loob niya. Ito ay dahil may gusto silang mahanap, at ang bagay na iyon ay kapwa masama at matuwid. Hindi ito isang bagay na mabubuksan gamit lamang ang kapangyarihan ng mga angkan sa hilaga, kaya naman binigyan nila ang mga angkan sa timog ng kalahati ng mga daanan ng libre. Tama naman ang hula ni Jack, at hindi naman gaanong nawala ang dating intensidad ng kanyang ekspresyon. Muling bumantong hininga si Graham at alam niyang hindi naniniwala si Jack sa sinabi niya.
Alam kong hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon, pero masisiguro ko sa iyo na hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka maniwala sa akin, wala na akong magagawa. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jack, ano ito? Nasaan ito? Ito ba ay isang banal na kayamanan sa Divine Void Slope, o nasa ibang lugar ba ito sa Hidden Place for Resources? Umiling si Graham. Hindi ko alam yan. Taglay ko ang pinakamalakas na kakayahan, kaya naman inayos ng mga elder na kunin ko ito. Noong natanggap ko ang lahat ng impormasyong ito, ganoon ang naisip ko. Gayunpaman, walang tumawag sa akin habang naghihintay ako. Wala akong natanggap na anumang kaayusan kahit na pinapunta ako sa Hidden Place para sa mga mapagkukunan. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Graham kay Benjamin sa kanyang tabi, at balis-ang umiling si Benjamin. Wala akong alam. Hindi ko sana narinig ang tungkol sa matuwid ngunit masama na bagay na ito kung hindi mo ito binanggit. Kinalma ni Graham ang sarili, at tumalikod. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang pinaplano ng mga elder. Wala rin akong kaalam-alam gaya ninyong lahat. Hindi pinansin ni Jack ang paliwanag ni Graham at bumulong sa sarili, matuwid at masama. Tumingin si Graham kay Benjamin. Pareho nilang nakita ang kawalan ng magawa sa mga mata ng isa't isa. Medyo walang saysay ang kanilang mga paliwanag, ngunit ang totoo ay wala sa kanila ang nakakaalam. Kahit kaunti lang ang balita nila, mababaw lang ang lahat. Hindi nila nakuha ang pinakamahalagang bahagi. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang isa sa mga pandama, may napupulot tayong bakas ng isang labanan sa unahan. Nang marinig nila iyon, isinantibi nila ang kanilang mga iniisip at nagtungo sa direksyong itinuturo ng tao. May mga butas sa lahat ng dako sa lupa, at mayroon ding mga bakas ng enerhiya mula sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Lumuhad sina Jack at Graham upang siyasatin ang lupa, at malinaw nilang naramdaman ang mga bakas ng malademonyong enerhiya. Mayroon ding mga labi ng sandata ng tao, pati na rin ang ilang patak ng dugo sa silangang bahagi. Tiyak na isang matinding labanan ang naganap sa lugar na ito, at nakaabante na sila ng mga 15 kilometro. Lahat ng 25 sa kanila ay walang nakita o naramdaman maliban sa larangan ng digmaan na ito, kahit ang mga halimaw. Kabanata 2323. Tumayo si Samson sa likuran ni Jack at bumulong, nakakapagtaka ito. Dati, may makikita kaming halimaw kada 1 hanggang 3 kilometro, at nakakasalubong pa namin ang 2 o 3 sa kanila. Pero, simula noong natuyo ang punong iyon, wala pa kaming nakikitang kahit isang halimaw. Mga labi lang ng labanang iyon ang nakita namin. Tumayo si Jack at tumingin sa paligid. Dahil pa lamang sa bakas ng labanang iyon, hindi niya matukoy kung ang mga lumaban ay mga disipulo mula sa kanilang panig o ang mga taga-timog. Dahil doon, hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang mga pandama, at palawakin ito sa 300 metro. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam na nagmumula sa isang lantang ugat ng puno na mga 250 metro ang layo. Nahigit niya ang kanyang hininga sa pagkabalisa. Ito na naman ang electric mark mula sa Evil Blood Thunder. Pagkasabi niya noon, ang iba pang 24 na kalahok ay tumigil at tumingin kay Jack nang may pag-asam. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Jack ang kanilang sasabihin at nagsimulang magmadali patungo sa kung saan niya naramdaman ang marka. Sumunod ang ibang mga kalahok kay Jack. Sa mapulang mundong iyon, bukod sa mga pinakakaraniwang burol at dalasdes, ang tanging nakita nila ay iba't ibang nalalantang puno. Ang mga punong iyon na mukhang marupok at lante ay patay na sa loob ng hindi mabilang na taon. Nakatayo sila roon na parang anumang oras ay matutamba, ngunit mukhang mananatili pa rin sila roon, hindi magbabago magpakailanman. Bawat ilang minuto, makakakita sila ng 2 o 3 sa mga lante na punong iyon. Dumating si Jack sa tabi ng natuyot na puno at lumuhod, muling pinalawak ang kanyang mga pandama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagluwag ng pandama ng iba, 25 pandama ang nag-usap sa parehong lugar habang sinisiyasat nila ang paanan ng puno. Nandoon talaga, medyo emosyonal na sabi ni Graham. Nagsimulang mag-usap ang iba, bakit nag-iwan ng mga markang ito ang disipulo ng Corpse Pavilion. Walang duda na ito ang natitirang kuryente ng Evil Blood Thunder. Ibig sabihin, personal siyang pumunta rito. Sino ang nakakaalam kung ano ang sinusubukan niyang gawin? Walang mabuti iyon, sigurado. Maaaring iniwan niya ang mga bagay na ito para harapin tayo, para patayin tayong lahat. Parang hinihingal na ako. Kung hindi lang sana ganoon kaliit at kawalang hiya ang mga taong iyon, hindi sana tayo matitirang 25 na lang. Kapag nakaalis na tayo rito, siguradong ire-report ko ito. Ipaghihiganti ko ang angkan para sa ating mga kapatid na nasawi. Mula sa mga unang tanong hanggang sa mga sumunod na pagkagalit, lahat ay lalong naging emosyonal, at si Jack ay walang magawang lumingon sa likuran.
Kahit nakabilang ang mga taong iyon sa mga may pinakamataas na talento at kasanayan sa loob ng kani-kanilang mga angkan, tila hindi gumagana ng maayos ang kanilang mga utak. Nagsasalita sila ng walang pakialam sa kahit ano. Hindi sila nag-isip ng malalim kahit kaunti. Kahit isang tibi pa kung makakatakas sila ng ligtas, tatagpiin lang ng mga nakatataas ang kanilang mga ulat kung makakalabas sila. Tutal, ang target ay isang angkan ng mga nasa ika-4 na baitang din. Gayunpaman, kinailangan niyang ipagpilitan ang mga salitang iyon sa sandaling iyon. Same time na tiningnan ni Graham si Jack. Jack, bakit sa tingin mo nag-iwan sila ng mga markang ito? Gumawa ako ng kaunting kalkulasyon, at ang dalawang marka ay 15 kilometro ang pagitan. Maaari ba tayong maghanap ng isa pa na mas malalim pa ng 15 kilometro? Hindi na kinailangang mag-isip pa ni Jack bago tumango. Oo naman. Halos nahulaan ko na ang gamit ng mga markang ito. Masasabi kong walang hindi gagawin ang lalaking iyon. Para makapasa, ginamit niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2324. Naguluhan sina Graham at ang iba pa, at ang ilan sa mga mas mausisa ay hindi napigil ang magtanong agad, ano ang hula ninyo? Tama. Ano ba ang kailangan ng lalaking yan? Humugat ng malalim na buntong hininga si Jack habang nakatingin sa direksyon sa likod ng puno. Nababalot pa rin ng pula ang bundok ng Netherworld, napakalayo. Mukhang hindi ito kailanman mahahawakan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mag-aaral habang malungkot siyang nagsasalita, ang pinakamalaking layunin niya sa ngayon ay ang pumasa ng mabilis hanggat maaari, at ang pangalawang layunin niya ay huwag kaming hayaang makadaan. Hindi siya yung taong hindi alam kung saan siya nakatayo, alam niya kung alin sa mga iyon ang hindi niya kayang gawin. Kaya nga gumagamit siya ng ibang paraan para palagi tayong maantala. Gusto niyang hindi tayo makadaan sa tamang oras. Matagal na niyang inayos ang mga bagay-bagay, aalisin niya ang lahat ng balakid dito, at pagkatapos ay mag-iiwan ng mga marka para makaabante siya ng walang hadlang. Nalito ang lahat ng marinig ang paliwanag ni Jack, ngunit naintindihan ito ni Graham. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, nagngangalit ang mga ngipin niya habang umuungol, sumusobra na ang lalaking yan. Wala na talaga siyang hindi gagawin. Pinagsama-sama ng lalaking nakamaskara ang lahat ng kanyang kapwa-disipulo, pinatay ang lahat ng disipulo ng hilagang angkan at hindi nakalimutang patayin ang mga demonyong nakita nila. Nilinis nila ang daan mula sa mga balakid at nag-iwan ng mga marka, lahat para makatipid ng oras. Ito ay para makarating siya sa Netherworld Mountain sa itinakdang oras. Lalong nagalit si Graham habang iniisip niya ito. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang sugurin ang lalaking nakamaskara at hamanin ito sa isang tunggalian. Kung matatalo niya ang lalaking nakamaskara, kahit ang pagpunit niya ay gagawin niya. Hindi mababawasan ng hiwalayan ang kanyang galit. Ang kasuklam-suklam at walang hiya na lalaking iyon. Ang talino niya, tumaas ang kilay ni Jack. Iyon ay isang bagay na kanyang hinuhulaan. Kung nagpalitan sila ng posisyon, mararamdaman niya na ang plano ay medyo matatag, kung hindi man labis na malupit. Gayunpaman, para sa lalaking nakamaskara, hindi iyon malupit. Tutal, ang mga mamamatay ay hindi ang mga kapwa niya disipulo. Ang pagpatay sa mga disipulo sa hilaga ay isa sa mga layunin niya. Isang naglakad-lakad si Graham. Ano ang dapat nating gawin? Hindi natin pwedeng basta-basta hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Hindi rin natin pwedeng ibigay sa kanya ang kailangan natin siyang pagbayarin. Hindi nagsalita si Jack habang nakatingin sa malayo. Kahit ano pa ang sabihin ni Graham ng sandaling iyon, hindi iyon makakaapekto sa kalooban ni Jack o sa kanyang desisyon. Sa totoo lang, nararamdaman ni Jack na ang pinakamahalaga kay Graham ay kung makakapasa ba siya o hindi. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay nakona sa kanya ng isang hakbang. Nang mapansin ang katahimikan ni Jack, nag-aalalang sinabi ni Graham, kailangan nating mag-isip ng paraan. Bakit hindi natin gawin ang ginawa nila? Tuklasin natin sila at parusahan ang ginawa nila. Ayaw kong maniwala na ang lalaking nakamaskara ay palaging makakasama ng ibang mga disipulo. Kahit 25 na lang kaming natitira, kasama namin kayo at ang aking mga kasanayan. Dahil tayong dalawa ang namumuno, wala na tayong pakialam sa bilang nila. Mapapatay pa rin natin silang lahat. Ang mga huling salita ni Graham ay binigkas ng nakanganga, ang kanyang mga mata ay puno ng malinaw na balak na pumatay. Maaari rin sana niyang ipasya na patayin ang bawat isa sa mga disipulo mula sa Corpse Pavilion. Gayunpaman, umiling si Jack. Hindi niya kayang hayaang maguluhan ang kanyang mga iniisip tulad ni Graham sa sandaling iyon. Sasabihin ko rin ang sinabi ko dati, huwag magmadali.
Dapat tayong dalawa ang mag-focus sa pagpasa ngayon. Ang paghihiganti ay maaaring maghintay sa sandaling iyon. Kabanata 2325. Dahil alam na natin kung bakit siya nag-iwan ng mga marka ng Evil Blood Thunder para masigurong makakapasa siya, bakit hindi natin gamitin ito para sa ating mga sarili? Tumigil si Graham, biglang nanlaki ang mga mata habang masayang bumulalas, tama ka. Dahil naalis na niya ang mga demonyo sa daang ito, mas mabuting sundan na lang natin ang daan. Maaari na nating pag-isipan ang iba pa pagkatapos nating makalampas. Matapos magdesisyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Graham. Lumingon siya at nagsimulang utusan ng malakas ang lahat ng nasa likuran niya. Ito ang espesyal na marka na iniwan ng lalaking nakamaskara mula sa Corpse Pavilion. Ngayon, kailangan nating sundan ang mga markang ito habang sumusulong tayo upang matiyak na ligtas ito. Alam kong lahat kayo ay pumasok sa mundo ng dugo sa pag-asang makapatay ng mga halimaw at makakuha ng mga kayamanan, ngunit ito ay isang espesyal na pangyayari. Kung hindi tayo magkakasamang kikilos, baka mapatay ka ng Corpse Pavilion. Hindi ko kayo pipilitin na sumunod sa amin. Kung hindi kayo pumapayag at mas gugustuhin ninyong manghuli ng mga halimaw at makakuha ng mga kayamanan, hindi ko kayo pipigilan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ipinahayag ng iba pang natitirang mga disipulo ang kanilang katapatan. Susundan pa rin natin si Graham. Hindi tayo mangangahas na lumabas ng mag-isa. Maganda ang mga kayamanan, pero mas mahalaga ang buhay natin. Tama siya. Huwag kang mag-alala, handa na kaming lahat sa pag-iisip, at susunod kaming lahat sa inyong lahat. Tungkol naman sa mga kayamanang iyon, sumukol na tayo sa mga iyon. Nang matanggap ang pangako ng lahat, bahagyang lumino ang ekspresyon ni Graham. Sige, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Bilasan natin at sumulong. Magpapalitan tayo sa pagpapadala ng ating mga pandama tulad noong nakaraan at hahanapin ang mga labi na naiwan ng lalaking nakamaskara. Tiningnan ni Jack si Graham nang may kahulugan. Hindi binanggit ng lalaking iyon ang katotohanan, itinago niya ang pinakamahalagang bahagi. Gayunpaman, hindi kayang magpaapekto ni Jack sa ngayon, kaya sumama na lang siya kay Graham. Nagsimulang sumulong ang grupo, sinusundan ang mga markang iniwan ng lalaking nakamaskara, patungo sa bundok ng Netherworld. Kahit sa malayo, ang bundok ng Netherworld ay mukhang kahanga-hanga ang laki. Kahit na mahigit 150 kilometro ang pagitan nila, nakikita pa rin nila ang buong kaluwalhatian nito. Habang papalapit sila, lalo nilang nararamdaman kung gaano ito kahanga-hanga. Sino mang nakatayo sa ilalim ng bundok ay magmumukhang napakaliit. Para bang kasing liit ng isang bagong silang na langgam ang pakiramdam ng isang tao. Napahawak ang lalaking nakamaskara sa kanyang dibdib, at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi na siya kasing lakas ng dati at, sa halip, medyo nanghina pa siya. Nakatayo sa tabi niya, tinulungan ni Zam-Ian ang lalaking nakamaskara ng may nag-aalalang tingin. Ayos ka lang ba? Nanginginig na itinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang umiling. Sa sandaling iyon, maging ang kanyang boses ay hindi matatag nang sumagot siya, ayos lang ako. Tulungan mo akong umupo, kailangan kong magnilay-nilay. Dali-daling tinulungan ni Zam-Ian ang lalaking nakamaskara. Naglagay siya ng kumot sa ilalim ng puwitan ng lalaking nakamaskara at kumuha ng mamahaling gamot para sa lalaking nakamaskara. Sa sandaling iyon, hindi lamang mukhang nasa masamang kalagayan ang lalaking nakamaskara, kundi tila labis din siyang naapektuhan ng sakit. Ang kaunting paggalaw lamang ay magpapulala sa mga pinsala sa kanyang buong katawan. Ang sakit na tumatagos sa buto na kanyang nararamdaman ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Hindi na niya mabilang kung ilang buto ang nabali sa kanyang katawan. 4 na buto na lang ang kanyang tadyang, at iyon pa nga ang resulta ng kanyang pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang dibdib. Kung hindi niya naprotektahan ang pinakamahalagang bahagi sa huling sandali, malamang ay hindi na siya makakatayo pa. Bakit ba ang lakas ng ahas na may 8 buntot na yan? Nag-aalalang tanong ni Zam-Ian. Ginawa niya talaga ito sa'yo. Kabanata 2326. Natigilan si Zam-Ian sa kanyang pangungusap, hindi ng ahas na magpatuloy. Tutal, ang lalaking nakamaskara ay hindi naman talaga mainitin ang ulo. Kung natapos niya ang kanyang mga salita, maaaring makita siyang nagtatanong sa kakayahan ng lalaking nakamaskara. Malamig na ngumiti ang lalaking nakamaskara, tumangala sa kung saan nahulog ang ahas na may 8 buntot, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ito na ang huling halimaw at ang huling pagsubok para sa akin bago ako makapasa. Mas kakaiba kung hindi ganito kalakas ang halimaw. Napalunok ang lalaking nakamaskara nang maalala ang mapait na laban ng kanyang pinagdaanan.
Kung hindi lang dahil sa katotohanang mas malakas siya kaysa sa karaniwang tao at nakarating na sa Spring Solidifying Realm noon, baka hindi niya napatay ang ahas na may 8 buntot na iyon. Kumunat ang noo ni Zam-Ian, bahagyang sumangot bago sinabing, napakakaiba ang istruktura ng kulay dugong mundong ito. Pinayagan nila kaming lahat na makapasok, ngunit sa huling labanan, nagtayo sila ng harang na hindi kami pinayagang makapasok para matulungan kayo. Malamig na ngumiti ang lalaking nakamaskara habang sinusulyapan si Zam-Ian ng may paghamak bago sinabing, sa tingin mo ba ay nasa isip mo ang matandang lalaking nagdisenyo ng entabladong ito? Kung pinapasok niya ang lahat, paano niya hindi naisip ito? Hindi magiging mahalaga ang ahas na may 8 buntot kung aatakihin natin ito ng grupo, kung gayon ang huling pagsubok ay magiging walang kabuluhan dito. Ang buong dahilan kung bakit umiiral ang ahas na may 8 buntot ay upang makita kung mayroon akong mga kwalifikasyon para makapasa. Pagkatapos sabihin iyon, pumikit ang lalaking nakamaskara habang nagnilay, dala ng kanyang mga salita ang bahid ng pangungutya, kahit na isugal ng mga lalaking iyon ang kanilang buhay at makarating dito, hindi pa rin sila makakadaan. Nagmamadaling tumango si Zam-Ian. Kahit ikaw ay nasaktan ng ganito kataas, kaya paano magkakaroon ng pag-asa ang dalawa pa? Hindi sila kailanman nasa antas mo, at kung hindi mo pinigilan ang iyong mga kapagyarihan, hindi ka nila kayang harapin ng magkasama. Ngumiti ang lalaking nakamaskara dito, medyo disente naman ang pambabola ni Zam-Ian. Tuwang-tuwa siya sa papuri ni Zam-Ian at tumango. Talagang dahado ako rito. Kung sa labas lang, kahit sabay pa nila akong hamanin, pagsisisihan nila ang pamumuhay sa mundong ito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, naging pabago bago ang kanyang paghinga. Nakaramdam siya ng sunod-sunod na sakit habang nagsisimula siyang manginig. Dali-dali niyang tinatakan ang kanyang mga kamay, sinusubukang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Pinagmasdan ng napiling disipulo ng Quartz Pavilion, si Rufus, ang 2 pang ahas na may 8 buntot. Nang makarating silang lahat sa paanan ng bundok, napansin nila ang 3 ahas na may 8 buntot. Hindi umatake ng mag-isa ang 3 ahas, at lahat sila ay naselyuhan sa loob ng kani-kanilang mga harang. Nang makalapit ang lalaking nakamaskara, isang alon ng enerhiya ang bumalot sa kanya, na nagpadala sa kanya sa isa sa mga ahas na may 8 buntot. Agad na nagsimula ang labanan. Ang ahas na may 8 buntot ay parang isang galit na halimaw at masigasig na nagsimulang umatake. Nasaksihan ng lahat ng mga disipulo roon ang lubhang mapanganib na labanang iyon. Bumantong hininga si Rufus, ang kanyang tono ay may bahid ng pagdududa habang nagsasalita, kahit na may harang sa pagitan namin, nararamdaman ko pa rin ang isang napakalakas na enerhiyang demonyo na nagmumula sa ahas. Hindi natin ito basta-basta matatawag na isang karaniwang ahas na may 8 buntot, malamang isa itong demonyong ahas na may 8 buntot. Tumango ang iba matapos marinig ang mga salitang iyon, iniisip na maaaring tama si Rufus. Hindi mapigilan ng demonyong enerhiya ng 8 buntot na demonyong ahas, kaya kahit may harang sa daan, malinaw pa rin nila itong nararamdaman. Ang malademonyo na ahas ay hindi katulad ng mga halimaw na kanilang nakasalamuhan noon. Kahit na ang mga halimaw ay may kapangyarihang lumalabas sa kanilang mga katawan, wala ni isa sa kanila ang may ganito kalakas na enerhiya ng mga demonyo. Gayunpaman, ang ahas na may 8 buntot na iyon ay parang nababad sa demonyong enerhiya, hilaw at walang pigil na enerhiya. Sabi ng lalaking nakamaskara habang nagpapagaling, isa talaga itong demonyong ahas. Para maging eksakto, ang halimaw na ito ay malamang na napakalapit na sa Spring Solidifying Realm. Kaunting push lang ang kailangan nito para mag-level up. Sa ganoong antas ng lakas, kahit ako ay hindi ito madaling matatalo, lalo na ang 2 pa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2327. Tumango si Rufus. Samantala, si Lennon ay nakatayo sa gilid at nagsalita, kahit medyo nag-aalala, hindi sila makakarating sa lugar na ito. Ang galing ng mga plano mo, at tiyak na naloko sila ng mga pukano mo. Tumango ang lalaking nakamaskara, iniisip na hindi rin makakarating sina Jack at Graham sa kanilang kinaroroonan. Siya mismo ang nagplano ng plano, walang paraan na hindi sila malinlang. Isa pa, plinano niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Papatayin niya ang mga taong iyon at gagawa ng malinaw na landas para sa kanyang sarili, nang walang anumang balakid. Nang dumating ang oras, isinama niya ang mga disipulong nagpasakop sa kanya at naglakad sa landas na walang mga balakid, at nakarating sa paanan ng bundok ng Netherworld. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nakapagpagaling na. Lubos siyang nasisiyahan sa kanyang sarili. Ngumiti si Zam-Ian, imposibleng malaman nila na wala kang planong patayin sina Jack at Graham.
Ang pagpatay sa napakaraming mapanggulo na tao ay para lang makuha ang kanilang atensyon. Para sa pagpapaliban nila, kapag naantala na ang sapat na oras, hindi na sila magkakaroon ng focus para pumatay ng mga halimaw at sumulong. 2 araw lang ang limitasyon sa oras, at kung hindi nila mahanap ang lugar na ito pagsapit ng mga oras na iyon, ikaw lang ang makakadaan. Tumanggo ang lalaking nakamaskara, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, labis na nasiyahan sa kanyang sarili na kitang-kita sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang estratehiya ay walang kapintasan, at ang mga disipulong iyon mula sa hilagang angkan ay labis na nahuhumaling sa kanilang karangalan at kabutihan. Iba sila sa mga masasamang nagsasagawa ng masasamang gawain. Kapag nakita nilang napapatay ng ganoon ang kanilang mga kapwa-disipulo, tiyak na susubukan nilang lumaban. Taitipanan nila ang lahat ng iba pang natitirang mga disipulo at susubukang lumaban. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang lalaking nakamaskara ay magdadala na ng sarili niyang mga disipulo sa paanan ng bundok ng Netherworld. Ang ginawa lang niya ay dumaan, at natural na walang anumang kaguluhan ang magaganap. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay labis na natuwa ang lalaking nakamaskara. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti, at lahat ng tao sa paligid niya ay pinupuri siya. Ang galing mo talaga, siguradong hindi mahuhulaan ng mga yan ang tunay mong plano. Tama, kahit hindi gaanong kalaki ang bilang nina Jack at Graham, mayroon pa rin silang kaunting kasanayan. Kung talagang plano natin silang patayin, maaaring maantala natin ang ating mga sarili, at malaki sana ang ating natamong pagkalugi kung nakatakas sila. Sa ngayon, malamang 100 kilometro pa lang ang layo nila, samantalang ang ating dakilang senior ay pumanaw na. Gustong-gusto ng lalaking nakamaskara na makita ang kanilang mga ekspresyon pagkatapos ng gawain at makabalik silang lahat sa Divine Void Slope. Sa sandaling iyon, ibubunyag niya ang lahat ng kanyang mga plano. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang makita mismo ang nagsisising ekspresyon ni Jack at Graham. Gusto niyang ibalik sa kanya ang lahat ng kahihiyang dinanas niya dahil kay Jack. Hindi lang iyon ang dahilan. Pagbabayaran niya si Jack at papanagutin niya si Jack na sana'y patay na siya. Halos hindi mapigilan ng lalaking nakamaskara ang sarili sa pag-iisip lamang ng lahat ng ito. Bigla na lang, sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig sa di kalayuan, "Nandito ka talaga. Ang bilis mo." Ang boses na iyon. Pamilyar ang boses na iyon sa lalaking nakamaskara. Pamilyar ang boses na halos nakaukit na sa mga buto ng lalaking nakamaskara. Hindi lang siya, pati na rin ang iba sa mga disipulo mula sa Corpse Pavilion ang hindi pamilyar. Dito, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat, tumingin sa pinanggagalingan ng boses. Mga 200 metro ang layo, nakatayo ang 20 disipulo. Kabanata 2328. Ang lalaking nakamaskara at ang kanyang mga tauhan ay lubos na pamilyar sa mga nasa Taiman. Ayan sila, sina Jack, Graham at Benjamin, pawang nakatayo ng tuwid sa harap nila. Tila medyo relax lang si Jack habang nakatitig sa kanila ng walang pakialam at walang pakialam. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Graham at Benjamin ay napuno ng galit, at ang eksena ay ikinagulat ng lalaking nakamaskara. Hindi lang siya, pati na rin ang iba ay natigilan. Nasa usapin lang sila ng pangungutya, binabatikos ang mga lalaking ito, siguradong sigurado silang nasa mga lugar pa rin sila. Tapos bigla na lang silang sumulpot. Natigilan si Zam iyan ng bulalas niya, nanginginig ang boses, paano nangyari iyon? Paano sila narito? Hindi ba dapat ay nasa labas sila? Alam na nila na maraming tao ang namatay, at dapat sana ay nag-aksaya sila ng napakatagal na oras sa pagtitipon ng lahat. Bukod pa rito, ang napakaraming halimaw na kakailanganin nilang puksain ay maaaring makapagpaantala ng malaki sa kanila. Nakakabahala, na kaya pa rin nila. Hindi pa sila nahuhuli sa pagdating nila. Natalo lang ng lalaking nakamaskara ang ahas na may 8 buntot at hindi man lang siya nakapagpahinga bago dumating si Jack at ang iba pa. Malamig na tumawa si Jack, hindi pinansin ang alitan na nararamdaman ng mga nakamaskara at ng kanyang mga tauhan. Inilingon niya lang ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin sa ahas na may 8 buntot. Nakilala ni Jack ang ahas na may 8 buntot mula sa mga alaala ng nakaraan. Ang malademonyo na ahas na may 8 buntot ay hindi pa kailanman lumitaw sa kontinente ng Hestia noon, ito ay umiral sa isang pangalawang ranggo na mundo. Ang isang may edad na malademonyo na may 8 buntot ay maaaring umabot sa kapangyarihan hanggang sa Spring Solidifying Realm. Ang mga tinitingnan nila ay wala pa sa tunay na Spring Solidifying Realm, ngunit malapit na sila. Sa pag-iisip nito, kumunat ang noo ni Jack, medyo madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Habang iniisip niya kung paano niya haharapin ang malademonyo na ahas na may 8 buntot.
Sumigaw ng malakas si Graham, huwag mong isipin na sapat na ang maliliit mong panlilin lang para makalusot ka. Hindi ako nahulog sa mga yan. Hindi napigilan ni Jack na tumingin kay Graham nang marinig niya iyon. Nang maramdaman ang titig ni Jack, nanigas ang mukha ni Graham at idinagdag, napansin ni Jack ang mga markang iniwan mo noon, at hindi man lang niya naintindihan ang ginagawa mo. Sino sa tingin mo ang niloloko mo gamit ang manipis mong panlilin lang? Pinalakas pa ni Graham ang boses niya gamit ang tunay niyang enerhiya, dahil ayaw niyang hindi siya marinig ng kalabang grupo. Ang lalaking nakamaskara ay halatang nagalit, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kaawa-awa sa buong buhay niya. Ayan siya, kontento na sa sarili niya, ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ang kanyang pagmamataas ay mabilis na nawasak. Ang planong sa tingin niya ay perpekto ay madaling naunawaan. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakamaskara ay walang ibang naramdaman kundi galit na umiikot sa kanyang isipan, kaya't nakalimutan na niya ang mga sugat na nagpapahirap sa kanya. Wala na siyang ibang hinanggad kundi ang punitin si Jack. Si Jack na naman siya na naman. Si Jack ang tanging sanhi ng bawat sandali ng kahihiyan na kanyang pinagdaanan. Galit na galit ang lalaking nakamaskara habang nilalamon siya ng mga iniisip, at dumura pa siya ng dugo. Dali-daling lumuhad si Zhang Yan at tinulungang tumayo ang lalaking nakamaskara. Huwag kang magalit, sino ang may pakialam sa mga karaniwang tao na ito? Hindi sila maaaring dumaan, wala silang kakayahang gawin iyon. Inihagis ng lalaking nakamaskara ang kamay ni Zhang Yan, na galit pa rin, dahilan para matamba si Zhang Yan. Sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ng lalaking nakamaskara ang kanyang kahinahunan. Itinuro niya si Jack gamit ang nanginginig niyang kamay. Teka lang, hindi kita bibitawan, pangako ko iyan sa iyo. Dadalhin kita sa kamatayan, at ipapadala kita sa impyerno. Sa kabila ng galit na ipinahayag ng lalaking nakamaskara, hindi pa rin siya naaapektuhan. Sanay na siya sa mga ganoong salita at halos hindi na siya tinatabla ng mga ito. Kahit na ang lalaking nakamaskara ang nagsasabi ng mga ganoong salita, wala siyang pakialam kay Jack. Kabanata 2329. Sumanghel si Graham. Napakarami mong pinatay na kapwa-disipulo, kaya hindi ka rin namin papayagang umalis. Kahit hindi ka namin mapatay ngayon, pagbabayaran ka namin sa hinaharap. Hindi gaanong alintana ni Jack ang mga pagmumura ng lalaking nakamaskara, ngunit ang mga sinabi ni Graham ay naging dahilan upang mapataas ang kanyang kilay. Medyo interesante si Graham. Parang itinali ng lalaking ito ang sarili niya kay Jack sa isang pangungusap na iyon, na para bang silang dalawa ay pinag-ugnay ng iisang angkan. Hindi inakala ni Jack na seryoso talaga si Graham. Naiintindihan niyang pareho lang silang nasa magkabilang panig dahil pansamantala lang silang nasa isang relasyong kapaki-pakinabang para sa isa't isa. Dahil pareho silang galing sa hilagang angkan, kinailangan nilang magtulungan laban sa Corpse Pavilion. Gayunpaman, sa sandaling umalis sila sa Divine Void Slope, hindi nagpakita ng kahit anong awa si Graham. Hindi man lang handang garantyahan ni Jack na hindi makikipagtulungan si Graham sa lalaking nakamaskara laban sa kanya. Natawa ang lalaking nakamaskara sa sinabi ni Graham, gayunpaman, malubha ang kanyang pinsala, at higit pa riyan, ang kanyang puso ay nag-uusok sa galit. Lumalala ang kondisyon ng kanyang katawan, at hindi na siya makaupo ng maayos. Agad na inabutan ng tulong ng mga disipulong malapit sa kanya ang lalaking nakamaskara. Tila napansin lang ni Graham na malubha ang pinsala ng lalaking nakamaskara kaya hindi na siya makaupo ng maayos. Agad siyang lumingon sa gulat. Anong problema niya? Bakit siya malubhang nasugatan? May nangyari ba sa kanya? Kumunat ang noo ni Jack habang nakatingin kay Graham ng may pagkainis. Hindi makapaniwala si Jack na ngayon lang napansin ni Graham ang malademonyo na ahas na may 8 buntot na daan-daang metro ang taas. Kahit na may napakalaking ahas na naroon, tinatanong pa rin niya si Jack kung bakit malubha ang sugat ng lalaking nakamaskara. May sira ba sa pag-iisip ang lalaking iyon? Bahagyang ngumiti si Jack at sinabi ng may bahagyang malamig na tono, hindi mo ba nakikita ang malademonyo na ahas na may 8 buntot? Kumunat ang kilay ni Graham. Halay na demonyong may 8 buntot. Iyan ba ang tinatawag na ahas na may 8 buntot? Napakaraming alam mo, Jack, at alam mo ang lahat. Kung ikukumpara sa iyo, pakiramdam ko ay kulang ako. Hindi pinansin ni Jack ang mga maling salitang iyon ng pambabola. Tinatamad siyang pag-isipan ang mga bagay na ito kay Graham. Makakaharap din nating dalawa ang isang malademonyong ahas na may 8 buntot. Kung titingnan kung gaano kasugat ang lalaking nakamaskara, malamang na hindi siya natulungan. Ang pagpasa ay depende sa ating sariling kakayahan. Nagmamadaling mango si Graham. Mag-ingat ka, Jack. Kung titingnan mo kung gaano kasugat ang lalaki, tiyak na hindi madaling hawakan ang 8 buntot na malademonyo na ahas. Kumunat ang noo ni Jack at tumingin kay Graham.
Kinakabahang pinayuhan ni Benjamin si Graham, "Graham, kailangan mong kumilos ayon sa iyong lakas, hindi mo dapat hayaang dumanas ka ng anumang pinsalang. Walang lunas para lang makalampas, wala itong saysay. Tutal, may isa pang labanan na naghihintay sa iyo pagkatapos mong makalampas." Bumantong hininga si Graham. Alam niyang hindi kailanman inakala ni Benjamin na matatalo niya ang lalaking nakamaskara. Ang mga salitang iyon ay parang nagsasabi sa kanya na kahit ang lalaking nakamaskara ay nagtamo ng matinding pinsala para manalo. Kung hindi siya mananalo, dapat siyang sumubok na umatras. Posible na makakatulong ito sa kanya na mailigtas ang kanyang buhay. Sumulyap si Jack kay Graham. Kahit na kinakalma na ni Graham ang sarili, nakita pa rin ni Jack ang kaunting galit sa mga mata ni Graham. Naniniwala si Graham na minamaliit lang siya. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2330. Napasinghap si Graham sa naisip. Samantala, biglang may narinig akong pamilyar na boses. "Jack, huwag kang sumobra. Tutal, hanggat buhay ka pa, wala kang hindi magagawa. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib para lang sa tagumpay." Pakiusap ni Nelson ng may tame time na ekspresyon sa mukha. Hindi pa nakakabawi si Nelson mula sa kanyang mga pinsala ng sandaling iyon. Tumango si Jack, alam niyang seryoso si Nelson sa kanyang sinabi. Mula sa Dole Sovereign Pavilion, maliban sa traidor na si Griffin, silang tatlo na lang ang natira. Dali-daling idinagdag ni Isaiah, tama si Nelson. Ang malademonyo na ahas na may 8 buntot ay hindi madaling talunin, kaya kung kailangan mo itong labanan, gawin mo ito ng may plano. Inabot ni Jack ang kamay niya sa balikat ni Nelson. "Huwag kang mag-alala, tayong tatlo na lang ang natitira sa Dole Sovereign Pavilion. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin kong ligtas ko kayong ibabalik." Kahit na wala siyang gaanong positibong intensyon para sa Dole Sovereign Pavilion, kinailangan niyang aminin na ginugol ng angkan ang oras at pagsisikap sa pagsasanay sa kanya. Upang mabayaran ang utang na loob na iyon, aalagaan niya sila. Tumango sina Nelson at Isaiah, halatang naantig sa mga salita ni Jack. Puno sila ng takot para sa hinaharap dahil sa napakalaking pagkalugi ng Dole Sovereign Pavilion at labis silang nalungkot. Ang pagkarinig sa mga salita ni Jack ay nakapagpasigla sa kanilang mga espiritu sa sandaling iyon, kahit bahagya lamang. Nagdulot ito sa kanila ng kagustuhang mabuhay muli. Tiningnan ni Samson ang malademonyo na ahas na may 8 buntot ng may pagtataka. Ang ahas ay ilang daang metro ang taas, at ang pangalan nito ay bagay na bagay sa hitsura nito. Mula baywang pababa, ang tiyan nito ay nahahati sa 8 buntot. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga kaliskis, at mayroon itong napakalaking dila. Ang mga pulang mata nito ay mukhang nakakatakot at kayang magpalamig sa puso ng sinuman. Paminsan-minsan ay inilalabas nito ang dila, ngunit tila ba hindi nito pinapansin ang mga taong nasa harap nito. Para bang wala itong nakikitang sinuman. Hindi umatake ang 8 buntot na ahas, na pumukaw sa kuryosidad ni Jack at ng iba pa. Hindi napigilan ni Samson na magsabi, "Anong problema nitong ahas na may 8 buntot? May problema ba sa mga mata nito? Bakit hindi tayo inaatake?" Tumingin si Jack kay Samson. "Dahil wala tayo sa lugar ng kanilang pag-atake." Nalito si Samson at nagtanong, saan aatakehin? Wala sa mood si Jack na aliwin si Samson habang nakatingin kay Graham. "Handa ka na ba? Kung handa ka na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras." Lumubog ang ekspresyon ng mukha ni Graham. Sinulyapan niya si Jack at napansing tila hindi naman napipilitin si Jack. Para bang walang pakialam si Jack sa labanang susunod. Napilitan siyang mag-isip kung matatalo ba niya ang malademonyong ahas na may 8 buntot, o kung malubha ba ang kanyang pinsala tulad ng lalaking nakamaskara. Hindi makapagsalita si Graham, inakala pa nga niyang nagkukunwaring kalmado lang si Jack. Tutal, ang mga kasanayan ng malademonyo na ahas na may 8 buntot ay hindi ordinaryong bagay, at napakalapit na nito sa kaharian ng Tagsibol. Kahit ang lalaking nakamaskara ay hindi makakuha ng kalamangan laban dito. Gaano man kalakas si Jack, walang paraan para malampasan ni Jack ang mga limitasyon ng kanyang antas. Dahil ganoon nga ang nangyari, ang pagiging kalmado ni Jack ay dapat na isang pagkukunwari lamang. Kumaibot ang mga labi ni Graham. "Handa na ako, pero mukhang mas maganda ang mood mo kaysa sa akin, Jack." Hindi nagbago ang ekspresyon mo sa harap ng isang napakalakas na ahas na may 8 buntot. Parang nagtatanong ang mga salita, pero kakaiba ang tono. Bahagyang ngumiti si Jack, at halata sa isip niya ang iniisip ng lalaking iyon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.